Yo, what's up mga ka-Hoop Show? Grabing pasabog na naman ng NBA. Umpisa natin sa balitang yumunig sa buong mundo. Mga kasama, mukhang tapos na nga ang serye ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Kinumpirma mismo ng agent niyang si Rich Paul na tinanggihan ni King James ang kanyang player option. Ibig sabihin, free agent na siya ngayon para sa kanyang ika-24 na season sa liga. Ngayon, sa tingin nyo, bakit ginawa ni LeBron to? Ngayon, bakit niya gagawin ito? Siguro sa nakikita ko mga idol, dahil kasi sa bagong 164.961 million na salary cap ng NBA. Kumbaga lumuwag ang bulsa ng ibang mga kupunan. Ang malupit na bulong-bulungan ngayon sa US media ay seryosong gumagalaw ang Golden State Warriors at ang dati niyang team na Cleveland Cavaliers para makuha siya. Isipin mo yun mga idol, LeBron at Steph Curry sa isang team o baka naman gusto niya siyang mag-retire sa hometown niya sa Cavs. Ano sa tingin nyo, saan mas bagay si King James? Ito naman ang trade, literal na walang nakakita, walang kaabog-abog. Inanunsyo na si Kawhi Leonard ay binilik na ng LA Clippers sa Toronto Raptors. O mga katropa, magbabalik na ang The Claws sa Canada kung saan niya binuhat ang Raptors sa kampyonato noong 2019 kontra sa Golden State Warriors. Pakinggan nyo ang palitan dito kasi napakabigat para sa akin. Nakuha ng Raptors si Kawhi Leonard, nakuha naman ng Clippers sina Brandon Ingram, Grady Dick, dalawang future first round picks at pick swaps. Para sa akin, napakalaking sugal nito para sa mga magkabilang panig. Sisingilin kasi si Kawhi ng 50 million sa huling taon ng kontrata niya. Kaya nag-let go na ang Clippers para makakuha ng mas batang scorer na tulad ni Brandon Ingram. Pero wag nating kakalimutan, iba ang kamandag ni Kawhi kapag nakasuot ng jersey ng Toronto. Tingin nyo ba makakapasok ulit sa finals ang Raptors dahil dito? Si Luke Kennard naman lumapag sa Phoenix Suns para sa 13 million USD 2-year deal. Kilala nyo naman to, di ba? Elite 3-point shooter kaya swak na sakto para pang backup sa bench ng Suns. Pumirma rin si Dean Wade sa Philadelphia 76ers ng 39 million for 4 years para tulungan si Joel Embiid. At si Keon Ellis iniwan ng Cavs para lumipas sa Brooklyn Nets sa halagang 18 million para sa 2 taon na kanyang kontrata. Another rumor naman para kay Rui Hachimura. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang NBA insiders na sina Mark Stein at Shams Charania, target ng Spurs na gamitin ang kanilang 15 million mid-level exception para sa isang high-level role player. At ang pangalang lumalabas, walang iba kundi si Rui Hachimura. Bakit siya alis sa LA? Kasi pinapanatiling malinis ang Lakers ang kanilang payroll para sa ibang malalaking pirmahan, habang ang San Antonio naman ay naghahanap ng pamatay na katulong para sa kanilang superstar na si Victor Wembanyama. Kaya mga ka-Hoop, ara sa tingin nyo, bagay ba si Rui Hachimura sa Spurs o mas magandang manatili na lang siya sa Lakers o lumipat sa Brooklyn Nets? I-comment yung inyong mga opinion sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe for more NBA updates. Babash!